Malaking bagay daw sa mga biktima ng Duterte drug war ang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na makikipag-usap na siya sa International Criminal Court. Pero nilinaw ng Malacanang na hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng gobyerno sa korte. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Sa isang interview ng international media, sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na bukas ang Justice Department sa International Criminal Court para sa ginagawa nitong investigasyon sa war on drugs na tatak ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Remulla, makikipag-usap sila sa ICC soon tungkol sa kung ano ang pwedeng maitulong nila sa investigasyon. Ito ay sa kabila ng hindi pa rin nagbabagong posisyon ng Malacanang. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kung ang ICC ay dadaan sa Interpol, doon lang mapipilitang gumalaw ang gobyerno. We have withdrawn from the ICC, membership from the ICC, and that withdrawal is already in effect. Pero we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond. Palagay naman ng abogado at malapit na kaibigan ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, insulto sa posisyon ng Pangulo ang pahayag ni Remulla. Giit ni Panelo, ilang beses nang sinabi ni PBBM na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at hindi makikipagtulungan ang pamahalaan sa kanilang investigasyon. Dagdag pa niya, pag-atake sa integridad at soberenya ng bansa ang pahayag ng Justice Secretary. Kaya mas mabuti pa raw na magbitiw na lang siya sa pwesto. Pero ipinagtanggol ng abogado ng pamilya ng umano'y mga biktima ng EJK si Remulla. Una muna, hindi ko nakikita ang argumento ng mga Duterte na valid eh. Sabi nila hindi mag-cooperate sa ICC kasi labag daw yan sa ating soberanya. Hindi ako naniniwala na yun ang punto ni President Duterte na nag-withdraw siya sa ICC. Yung pag-withdraw niya sa ICC dahil inimbestigahan siya. Hindi issue ng soberanya. President Duterte is a hypocrite if he's going to say, I am a nationalist. Kasi binigay niya ang ating sovereign rights at claim sa West Philippine Sea, sa China. May legal basis din daw ang pahayag ng DOJ Secretary. Palagay pa ni Colmenares, natatakot lang ang mga kaalyado ni Duterte na makulong ito. Kasalanan din ni Duterte yon na tumagal ng gusto ang mga kasong ito. Kung kaya sa ngayon may nakitang liwanag doon sa ICC at sa recent statement ni Secretary Remulla na nag-agree kami and in fact we welcome that statement of the DOJ. Nauna nang sinabi ni Duterte na bukas siya sa ICC at hinamon niya pa na bilisan nito ang investigasyon at handa rin daw siyang makulong. Para sa pamilya ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killing noong Administrasyong Duterte, dapat ay tuparin ng dating Pangulo ang kanyang mga sinabi at iharap ang kanyang mga ebidensya sa paglilitis ng International Criminal Court. Kaya nabubuhayan raw ng loob ang mga kliyente ni Colmenares sa tila muling pagbabago ng ihip ng hangin sa DOJ. Welcome siyempre ang remark ng DOJ na willing na silang makipagtulungan sa ICC sa ngayon. Matagal nang naghihingi ng hustisya ang mga biktima, pamilya ng biktima, pero hindi na ibigay ng panahon ni Duterte. Talagang in-ensure ni Duterte nung panahon niya na block yung mga arena for justice nung panahong yon. Patuloy daw na umaasa ang mga pamilya ng mga biktima na makakamit na nila ang hustisya na matagal na nilang inaasam. Para sa agenda, Francis Folve, Billionario News Channel.